kapansin-pansin po sa Senado ngayon, merong nakaupong mag-ina, magkapatid. Samantalang meron naman would-be senator na lumilingon sa pangalang Attorney Vic Rodriguez. Ano po ang stance po ninyo sa political dynasty, Senator? Yung political dynasty, admittedly, we have first to agree what constitutes political dynasty or dynasties. Dahil wala pang definition yan. We have a common understanding or definition kung ano yung political dynasty, but it has yet to be defined by any law. Ano ba ang talagang ibig sabihin ng political dynasty? Mayroong mabuti at mayroong masamang dynasty. At yun titingnan natin. Sa ngayon, binibigay natin sa kamay ng sambayan ng Pilipino yung pagpili. Alam naman natin na nagsisiksikan dyan, ilang pamilya ang nagkokontrol ng ating Senado. Sana matauhan ang sambayan ng Pilipino. At mag-isip tayo, and again, let's not waste this golden opportunity to effect a regime change. I will make myself very clear, because filing a case before the Supreme Court questioning the constitutionality of the 2025 budget, we were branded as the stabilizers. We always call for this government to uphold, respect, and defend the Constitution. This is our golden opportunity to effect a regime change without going outside the constitutional orbit. This is a golden opportunity to effect a regime change without going outside the constitutional loop. So wag nating sayangin ang pagkakataon ito. Follow-up lang po, Senator. Kung kayo po ipapalari at uupo sa Hulyo, ano po ang inyong magiging working relationship sa Marcos administration? Kayo po ba ay magiging kritiko, kaalyado, o magkakaroon na ng reconnection kay DBM? Magiging kritiko tayo doon sa mga illegal at korupsyon na kanilang gagawin. Yon, klaro sa akin yun. Am I willing to work with whoever in the administration kung ito ay para sa kabutihan ng sambayan ng Pilipino? Yes. Yes. We only have one country, we only have one team. Team Pilipinas. Pero, pag binubudol mo ang sambayan ng Pilipino, makakatiyak sila, kalaban nila si Atty. Vic Rodriguez. Thank you po. Sen, pansamantala po siguro, meron pa katanungan pahapon? O sige. Konti lang po. Sige po. May dalawang natitira sa katanungan. Good afternoon po. Ang isang malaking problema po ng Pampanga, halos laki, gumagalaw po yung lupa. Kung sakali palalim po kayo. Mismo po kasi yung nasa gobyerno, ang nagiging ahensya o ahente sa mga lupa land dispute. Pati yung pagpapatitulo, alaman, dito sa Pampanga lang. Ang gusto ko lang po siguro, wilabo naman po kayo may isang konkretong batas para sa lupa. Kasi halos yung mga inilagay sa daro, sa mag-anak, ito po ang malaking problema. Salamat po. Bilang tugon, hindi ko maunawaan, hindi naman, wala naman akong monopolya ng karunungan. Hindi ko maunawaan ang ibig sabihin ng gumagalaw ang lupa. But I think, ang isa, pagdating sa lupa, yung iligan na pagtititulo, yung gawa ng lupa, yung land grabbing, panahon na ipasa natin yung National Land Use Act. Ipasa na dapat yung National Land Use Act na matagal na nakapimbing sa Senado. National Land Use Act based on risk-sensitive land use planning. Huwag natin ipilit pagkaroon ng housing sa isang lupang hindi naman pang-housing. Huwag natin pilitin pagkaroon ng housing program, whether privado o gobyerno, doon sa lupang supposedly reserved for agriculture, for farming, for planting. We all have to agree on this. Dapat risk-sensitive land use planning. Ipasa na natin yung National Land Use Act. Ang
supply ng pagkain ng araw, ganito karami. Ang populasyon ng Pilipino, gaganito lang. Ngayon, ganito lang ang populasyon ng Pilipino, gaganito na lang. Kaya hindi natin matutugunan yung problema sa food insecurity. At lalo hindi natin ito matutugunan kung higit na paliit ng paliit ng paliit ng paliit yung lupang reserved for agriculture and farming. It's time that we pass that National Land Use Act based on risk-sensitive land use planning. Salamat po. Nasa Senado na po yung development. Nakaupo na. Mapagpalang araw po, Panyero, Attorney Pep Rodriguez. Maraming salamat, Amba. Mapagpalang araw din sa iyo. Senator, 2025, number 56, no? Tandaan po natin, number 56. Maisog tayo kasi para-pareho tayo Bisaya. Now, ang tanong ko po, mauupo po kayo sa Senado. Positive yung tanong ko. Mauupo po kayo sa Senado sapagkat alam naman natin kung gaano magaling si Attorney Pep Rodriguez. Ano po ba yung stand natin doon sa Philippine Missing? Ang gulo-gulo na ngayon. Mayroong mga nagsasalita ng mga nasa eskwelahan, yung din ng eskwelahan, may nagsasalita ng malaking grupo, may nagsasalita ng kung sino-sino mga smallest group. Dapat mayroon tayong tagapagsalita ng isa lang para hindi magkakagulo yung ating teritorya. Yan ang tanong ko, Panyero. Thank you. The issue on South China Sea. Masalimuot, but I think fundamental that we should all be instrument in helping, in helping the situation to de-escalate and let's help diffuse the situation. Hindi tayo pwedeng magpatuloy doon sa tinatawag nating warmongering, yung ating positioning ay war footing at yung war rhetoric. We must be more mindful of the many Filipinos within the Chinese territory, kagaya ng Hong Kong, Macau, at mainland China. There are so many overseas Filipino workers and Filipino migrants situated in those three Chinese territory. If we keep on harping or positioning ourselves in warmongering, that is even punishable under Article 117 of the Revised Penal Code, yung inciting to war. When you put Filipinos' lives in harm's way, dahil ganun ka ng ganun, gera, tapang-tapangan ka, paano yung Pilipino doon sa China? Paano kung nagkaroon yung mga ultra-nationalist Chinese ng hate campaign laban sa Pilipino? Saktan yung mga Pilipino doon, huwag naman. Sa Hong Kong, Macau at sa mainland China, sinong mananagot? Anong gagawin natin pag nag-uwian? O kaya, gumawa ng matinding posisyon ng Chinese government, ban na ang lahat ng mga manggagawang Pilipino. Mag-uwian nyo, meron ba silang ibibigay ng trabaho? Meron ba silang ibibigay ng alternatibo? So hindi solusyon na porque meron tayong 1951 Mutual Defense Treaty with the United States, matapang na tayo. Yung 1951 Mutual Defense Treaty, nung yun ay pinirmahan, wala pa yung problema sa South China Sea. Wala. So, kung merong pilosopo dyan sa Kongreso ng US, sasabihin nila, okay, we still have the 1951 MDT. But in the 1951 MDT, excluded yung problema ng South China Sea. Can we fight it all alone against China? Kaya ba natin? And yes, the number one source of destination of our export products, United States pa rin. Pero nakalimutan natin, the number one source of our imported products, China na. Eh, itigil lang ng China yung pagpa-import natin ng mga produkto nila. Paano tayo? Apektado pati food security. Magkakaroon tayo ng shortage. Hindi ko sinasabing dapat tayo sumunod sa China, no. Labanan natin. Pero makipag-usap tayo. We do it diplomatically because in issues or on issues of territory, dalawa lang ang lagi mong solusyon dyan.
It's either you go to war and forcibly retake whatever piece of territory na yung kalaban mo yung kinuha sa'yo, o diplomacy. Dalawa lang yan lagi. Makipagdigma ka pag naagawa ka ng teritoryo o makipag-usap ka. Kaya ba natin makapagdigma? Hindi. O hindi natitira sa'yo, diplomacy. Makipag-usap muna tayo. Makipag-usap muna tayo. Huwag tayo makipag-away. Hindi natin kaya. We have yet to recover fully as a nation, as a people, as a race. Yung digmaan ng World War II. Hindi pa tayo na-recover. Fact of the matter, number 2 na lang yata tayo, kulelat na tayo sa ating rehiyon. Before we were up there. Number 2, after Japan. Which ako, sabi ko nga, personally, tingin ko number 1 tayo, second lang ang Japan. Dahil binagsakan ng bomba yung Hiroshima at saka Nagasaki. How could they be number 1? Segundo lang Pilipinas, but okay na lang. Number 2, Pilipinas. Noon, after World War II, mag-80 years na ang nakalipas ang World War II, we have yet to recover. Papasok ka na naman sa isang armadong sigalot laban sa higanting China at nuclear-powered na China. Dapat natin pag-isipan yan. And for every perceived violation, should we file a diplomatic protest. We can even bring it again before the UNCLOS. But yung UNCLOS nga, kulang kasi bitin yung kanilang decision. They cannot decide on issue of sovereignty because they are not empowered to issue on the territory, to rule rather, on issues of territory or sovereignty. Wala silang kapangyarihan doon. Na-declare nila na invalid yung China's 9-dash line, okay yun, at maraming violation ginawa ang bansang China sa ating exclusive economic zone, okay yun. Pero wala namang award na nakuha eh. Linili daw, binubudol tayo na may award daw na atin yun. Walang nagdeklara na atin yun. Dahil walang jurisdiction ang UNCLOS to decide on issue of territory or sovereignty. Wala. Ang nagiging issue lang doon, may violation ng China, marami, na sa ating exclusive economic zone. Pero yung issue na atin yun, walang nag-decision pa na atin yun. So we are left with the most practical way of trying to help diffuse and de-escalate the situation. Makipag-usap tayo. Ayaw ng China yung merong third party. And not because they're imposing it on us. Siyempre, pag nakikipag-deal ka sa adverse party, tinitingnan mo rin yung profile. Ang profile nito, what will work, what will not work. And kung yung diplomasya ba, kailangan ipe-pursue mo yung what will work. Ayaw nga nila eh, na may nakikialam eh. Gusto nila, usapan ng dalawang nasyon. Ba't di tayo magpag-usap ng diretsyon? Norly, One-on-one. sa maiksi lang po, hindi ba kaya na nasa gobyerno ngayon kung nakaupo yung binabanggit nyo? Kailangan pa ba ng Atty. Vic Rodriguez sa Senado? Alam nila kung ano yung dapat nilang gawin, pero alam din nila kung bakit hindi nila ginagawa. We have to bear in mind that the Constitution is very explicit na pagdating sa foreign policy, dapat interes ng Pilipino ang ating isinusulong. Hindi interes ng ating banyagang aliado. Itong problemang ito, hindi naman interes ng Pilipino ito eh. Ang kailangan ng Pilipino, trabaho. Ang kailangan ng Pilipino, pagkain sa mesa. Ang kailangan ng Pilipino, seguridad ng pamilya, labanan ng kriminalidad, labanan ng droga. Hindi ang interes ng Pilipino sinong banyagang aliado. Yan ang nangyayari. Nauna po yata yung interest nila. Nauna, again, it's a clear violation of Article 2, Section 7 of the Constitution na yung ating foreign policy dapat Philippine interest. Naglipa na eh, yung US military bases na tinatago nila sa pangalang EDCA, it's military base. Kahit saan mo tingnan, US military base. And again, clear violation of our Constitution. Take a look and visit Article 18, Section 25 of the Constitution. That no foreign troops, installation, or bases shall be allowed in any part of our territory. Malinaw yan, binabiolate nila. Maraming salamat po. May 70 days pa po kayo sa pangangampanya. Senator, siguro marami pong araw na babalik po kayo dito sa Pampanga. Siguro po hingin po namin ang inyong mensahe para sa ating mga kabalin dito sa Pampanga at sa buong Central Luzon. Maraming salamat ulit.
ako ay naririto bilang aplikante ninyong pagkasenador, namumuno sa laban sa korupsyon bilang tunay at maisog na posisyon. I am running as an independent, although I'm adopted by the party of President Duterte, and I am adopted as well by the Partido Federal Maharlika, a party of Secretary Bebot Bello. At sana sa mamamayang Pilipino sa inyong pagpili ng inyong mga magiging leader, particular na ang magiging senador, sana ay meron pang puwang sa inyong isip, puso't damdamin, at baka maaaring ampunin din ninyo si Attorney Vic Rodriguez, number 56 sa balota, 56, madaling tandaan, 56, hindi utang. Hindi ito pautang, hindi ito pabigat. 56, natuhin ninyong puhunan para sa higit na mabutit matiwasay na lipunan. Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog, senador. Maraming salamat po, Sen.